Nako, meron pong A1 information si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Itinuturing niya po ito na A1 information talaga. Lihitimo talaga, mga kababayan. Pero bago ko po basahin itong matinding pasabog ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, magtatanong po muna ako. Handa po ba kayo na suportahan si BP Inday Sara sa kanyang kandidatura sa 2028 presidential election? At pangalawang tanong, excited na po ba kayo na manalo at maupo sa Palasyo Malacanang si BP Inday Sara? Malamang parehas tayo ng sagot, mga kababayan. Oo, excited na tayo sa dalawang katanungan na yon. Pero ang masaklap nito, mga kababayan, parang mauunsami pa yata ang pangarap nating lahat na maging presidente ang ating BP Inday Sara. Dahil po dito sa A1 information ni Attorney Harry Roque na pasabog niya. Eto na po, basahin ko. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at click na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, like and share po nitong video na ito, mga kababayan, para malaman po ng ating mga kababayan, kapwa natin DDS, ang pinaplano ng mga bangag para, naku po, para huwag po maging presidente ang ating pangalawang Pangulo, BP Inday Sara. O eto na. Konfirmado ng A1 source. Walang plano bumaba ang mga bangag sa 2028, mga kababayan. Papayag kayo na hindi sila bababa. Mga dilawan, Marcos forever ang plano through charter change, mga kababayan. Kita nyo na? Yan di umano ang gusto nila. Kaya pala, nagrarally itong mga dilawan, pero ang sigaw lang nila, mga kababayan, corruption resign. Galit lang kuno sila sa corruption. Kaya pala, hindi nila pinapangalanan si Bongbong Marcos. No? Di ba? Ganyan po ang sigaw ng mga DDS kapag mayroong rally. Minsan nga, naririnig pa natin, Marcos resign, mga kababayan Di ba? Yun pala yun. Ganun pala sila, mga kababayan. Gusto pala nila ng charter change. Ngayon, meron pong kumakalat, mga kababayan, na mga signature campaign ngayon sa ating bansa. Katulad po noong nangyari sa Davao City na ang titulo po ay Tay Kami Naman. Meron pong signature campaign yon, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali. Sa araw ng bukas naman po, mga kababayan, meron din po sa Payatas, Quezon City. Ganon din. Parehas po sa Davao City. Signature campaign pa rin po, mga kababayan, ng titulo ay Tay Kami Naman. Ngayon, ang ginagawa nila, mga kababayan, dahil nga ayon dito sa A1 information ni Attorney Harry Roque, meron din di umanong sumasabay ngayon sa signature campaign ng mga DDS, mga kababayan. Pero ang motibo di umano nila ay parang katulad po nung naunang plano nila na naudlot yung People's Initiative na pirma-pirma din yun. Meron pong bayad kapalit ng pirma ng isang taong pumipirma dahil hindi alam kung ano ang pinirmahan niya. Di ba? Isinabay po nila sa signature campaign ng mga DDS, mga kababayan.
Ngayon, para hindi po kayo malanse, no? Bago ho kayo pumirma, lalo na't mga nakakasalubong lang po ninyo sa lansangan, binabahay-bahay lang kayo, magduda na po kayo sa ganyang klaseng papirmahan na yan, mga kababayan. Lalo na't merong kapalit na tumataginting na 500 piso. Sa halagang 500 piso, biglang magbabago ang takbo ng Pilipinas na maaaring hindi ninyo magugustuhan. Papayag ba kayo, mga kababayan? Ha? 500 piso lang? Papayag kayo? Kung meron po kayong ma-encounter, mga kababayan, na ganoong klaseng pagpapapirma, nakasalubong nyo lang sa lansangan, binabahay-bahay ho kayo, abay tanggihan nyo po yan. Hindi po yan ang signature campaign na ginagawa ngayon ng mga kaibigan po nating DDS. Hindi ho yan. Maaaring ito di umano, mga kababayan, ay kabahagi ng kanilang kagustuhan na charter change. Papayag kayo. Kapag ipinilit po nila ito, mga kababayan, na alam kong majority sa ating mga kababayan ay ayaw po ng charter change, maaaring, naku po, wag naman po sana, Diyos ko po, Lord, magkagulo ang aming bansa. Di ba ga? Tatandaan po ninyo, mga kababayan, unang hakbang ng maisog sa Davao City, ano po ang sabi ni Tatay Digong? Huwag niyong ipipilit yan. Yung tinutukoy doon ni Tatay Digong, yung People's Initiative naman yun, pumalpak yun eh. Di ba? Huwag niyong ipipilit yan. Kapag ipinilit niyo yan, Marcos, matutulad ka sa tatay mo. O ano nangyari? Tinigil nila. Di ba? Kasi nagbabala. Ang ating Tatay Digong. Etong A1 information di umano ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Baka kasi ganoon din po ang gawin nila. No? Mahirap na malanse, mga kababayan. Kaya mag-iingat po kayo. Kung ayaw nyong isang araw, magigising na lamang kayo, iba na. Iba na ang nangyayari sa ating bansa. Ipanalangin po natin para wag pong magkagulo sa ating bansa. Dahil sigurado ko marami sa ating mga kababayan ang may ayaw nito. Okay? Ito pa isang balita, mga kababayan. Di ba ga? Noong nakaraang linggo, nung Lunes lang yata yun, nakalimutan ko na. Kita nyo na, makalimutin na talaga ako. Nag-resign sa ICI si Babe Singson, mga kababayan. Pero bago pa nag-resign, si Babe Singson, nag-resign din, pinakauna talaga, si Magalong, na kalaunan, gumulong. Dahil nabuking yung mga galawan niya, kulay pula pa lang ang sinusuportahan, mga kababayan. Ngayon, meron na namang magre-resign sa ICI, mga kababayan. Bakit nagkakaganito na ang ICI? Napakarami nang nagsisipaglayasan. Eto ho, mga kababayan. Dalawa ito ha. Hindi lang isa, dalawa ang magre-resign. Baka nga nakapag-resign na itong iba. Itong isa. Ito ho ang sabi. Department of Justice. Yusek Jose Cadiz has tendered, mga kababayan, past tense na po, nangyari na. Tendered his resignation following the allegations made by former Ako Bicol Party List Representative Saldico, tagging him as the bagman of the supposed kickbacks of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. from Flood Control Project
anomalies, mga kababayan. Merong delikadesa. Paano yung isang mama dyan? Pinangalanan na ni Saldico na siya ang nag-utos ng 100 billion insertion, walang planong bumaba. Walang delikadesa. At kasamaang palag, ipipilit pa nila ang charter chains, mga kababayan. Ang kapal ng muka. Di ba?